Sabi mo? Sige, manahimik ka! Susuntukin po niya sana ako sa mukha kaso bigla po kung napaupo po tapos tinakip ko na lang po yung kamay ko po eh. Alam mo, tumingin ka na! Babarating ka na! Naririnig po ng mga bata yung mga pinagsasabi niya po sa akin na masasakit kaya iyak na lang sila. May 5,000 po kasi na binigay yung nanay ko pandagdag ng tuition ng bata. Ang gusto po niyang mangyari, ibayad ko sa utang niya para sa sugal. Ayoko pong i-cash in kaya doon na po siya nagalit. Alam mo, tumingin ka na! Babarating ka na! Wala ka nang balak bumalik. Wala na po. Sigurado ka. Opo. Baka naman isang kalabit ng psst. Sasama ka pa ba? Hindi na po. Paano pag binigyan ka ng roses, tsokolate? Sigurado ka. Anong paborito mo? Ano po, Bicol Express po. Oh, paano kung buhay? Bicol Express, may roses, may tsokolate. Tapos may kanilang lalaking balloons. I love you. Please come back to me. Hindi na po. So, Hindi na po dessert, talaga. decidido ka na. Opo. Sigurado ka? Baka sa susunod mo patayin na. Ma'am, kamusta nung live-in partner niya po? Okay naman na po, hindi naman na po na mauulit po na nagsisisi na rin po siya sa mga nagawa niya na once kapag inulit na lang po, nandun na lang po. Sir, pabukas po from CSWD po. Magkano po bang may palo sa iyo, sir? Ay, wala po. 1,000. So, 1,000 na palo mo ng helmet. Tulad po sa mag-asawa mag-aaway kami. Pero man, ang mga lalaki, hindi dapat talaga sinasaktan ng babae. Kahit anong pinag-aawayan. Kaya po nung gabi na yon, tumawag po talaga ako ng pulis. Sabi ko sa pulis, hulihin niyo po ako, nasaktan ko yung asawa ko. Kanalis Willing ka nila. naman po makulong, sir. Nung gabi na yun. Marami sa mga kababaihan at kalalakihan, hindi nila namamalayan na sila pala ay biktima ng pang-aabuso. Sa unang tingin, tila maayos ang kanilang pamilya, pero sa loob ng kanilang tahanan, may itinatagong takot at pang-aabuso. Marami ang ayaw amining sila ay mga biktima. At sa halip na magsampa ng reklamo, pinipili nilang magtiis at umaasa na magbabago ang taong nasa likod ng pang-aabuso. Ganito ang sitwasyon ng ina na si alias Chris. 25 ng Mayo, taong kasalukuyan, nakuhanan ng CCTV ang pananakit ng kanyang live-in partner. Nasaksihan mismo ng kanilang dalawang batang anak ang pananakit. Sabi mo? Sige, manahimik ka! Mayroon ka! Marami yung pakita! Ayon kay Chris, nagalit ang kanyang partner nang tumanggi siyang gamitin sa online gambling ang 5,000 pesos na tuition fee ng kanilang mga anak. Dahil sa takot ng maulit ang pananakit at pagbabanta, humingi na ng tulong si Chris sa bitag. 28 ng Mayo, inimbestigahan ng bitag ang reklamo ni alias Chris. Paulit-ulit na tinanong ng bitag kung buo ba ang kanyang loob na magsampa ng kaso laban sa abusadong partner. Ikaw ay lumapit sa barangay. Nagreklamo ka sa Pausi. Hindi pa po. Wala ka nang balak bumalik. Wala na po. Sigurado ka. Baka naman isang kalabit ng psst. Tapos, sige na, tama na. Hindi na promise. I love you. Kasama ka pa ba? Hindi na po. Paano pag binigyan ka ng roses, tsokolate? Sigurado ka. Anong paborito mo? Bicol Express po. Oh, paano kung buhay? Bicol Express, may roses, may tsokolate. Tapos may kanilang lalaking balloons. I love you. Please come back to me. Hindi na po. So, Hindi na po dessert, talaga. decidido ka na. Opo. Sigurado Baka ka? sa susunod mo patayin na. Makalipas ang ilang araw, nagulat ang bitag sa mga mensaheng ipinadala ni Chris. Pinatawad at nakipagbalikan na si Chris sa kanyang abusadong partner. Hindi naman na po na mauulit, nagsisisi na rin po siya sa mga nagawa niya na once. Bagamat umatras si Chris sa pagsasampa ng reklamo, hindi doon nagtapos ang aksyon ng bitag Next Generation. Dahil may dalawang musmos na nakasaksi sa pananakit, agad nagtungo ang bitag sa tanggapan ng City Social Welfare and Development ng Caloocan upang iparating at idudog ang kaso ni alias Chris. Itong nanay na lumapit sa amin,
na bubugbog nitong asawa niya. Kaya kami ma'am lumapit dito sa inyong tanggapan para sana i-discuss kung ano bang pwedeng maigawa nyo. Kasi concerned din kami sa mga bata na na-witness doon mismo sa harap sinapak itong umano'y tatay. Ito ma'am, papakita ko sa iyo yung video ngayon. Kahit na indirect po yung ginawa, yung bata hindi naman sinaktan, pero na-witness po nila yung pangyayari. Papasok din po yun sa emotional abuse pagdating po dun sa bata. With that said ma'am, ano pong gagawin natin ngayon? So, ang protocol po namin dito, sir, once po na nakareceive po kami ng mga ganitong report, is bababaan po natin to assess yung veracity po ng statement ng complainant. Then interviewin yung mga bata together with yung mother po. Ang gagawin natin is pupunta tayo muna sa barangay to seek assistance from PCPC at saka BAUC. After nun ay magpuproceed na tayo dun sa bahay ng complainant. Sunod na pinuntahan ng bitag ang tanggapan ng Violence Against Women and Children Office ng Barangay 178. Dito, pinagplanuhan ang gagawing home visitation at welfare check para tiyaking ligtas ang kalagayan ng mga bata. Next step po natin ngayon is pupunta po tayo sa bahay nila and then interviewin po natin yung mother at saka yung mga bata. So kung mapapatunayan po na talagang si mother ay ayaw niya na po talagang ituloy yung case at yung mga bata naman po ay madidisclose na talagang may nangyayaring domestic violence doon sa loob ng kanilang tahanan, pwede naman po namin i-pull out yung mga bata and then shelter muna pansamantala. Ito pong gagawin nating home visit ay protocol po ng ninyo at saka po ng barangay. Hayaan po namin kayong mauna at gawin niyo po yung kailangan niyo pong gawin. Magdo-document lang po kami. Pagdating sa bahay, naabutan ng mga social worker na magkasama na muli sina Chris at ang kanyang inirereklamong kinakasama. Sir, pag-boss po from CSWD po. Sir, mag-interview lang po from CSWD. Home visit po from CCSW po. Home visitation po. Binessage na kayo. Okay na kami. Sir, from CSWD po ito, hindi pa ng barangay. Sir, Gusto lang po namin kayong makausap. social worker po ng CCSWD po. For home visitation lang naman po. Sir, may CSWD dito tsaka barangay bago siya buksan yung pinto. So, alam mo ba ma'am, na kasi syempre, nakaabot na po yung report. Which is, syempre, na kami, nagmamalasakit lang din naman po kami. Napanood po namin yung video. At para sa amin, para sa assessment po, hindi po maganda. Nakalakihan po ng bata yung ganung environment. Okay naman po sila. Hinahanap din po kasing play daddy po nila. Iyak po sila ng iyak. Ito po yun ha. Sabihin ko po sa inyo. Nag-away po kami mag-asawa. Galit niya, pinost niya ako sa Facebook. Nag-viral. Then minessage daw po ng bitag. Then hindi ko na dinipin yung sarili ko. Nagkamali na ako, nakampas ko siya eh. Kaya tanong sabihin niya na yung adik sa casino, adik saan, kung saan. Hinayaan ko na lang po yun. Tatanggapin ko po lahat. Magkano po bang natalo sa iyo, sir? Yung time na... Ay wala po, 1,000. 1,000 pesos. So, 1,000 napalo mo ng helmet sale. Hindi po, may away po kasi kami talaga ng sa amin na lang kung pamilya. Yung, kumbaga naging parang yung trigger na umiinom ako Pero isa ilang dyan. beses po? Kasi, syempre, ang disclosure po ng asawa ninyo is maraming beses. Sa loob po, hindi po. Sinabi ko po 3 beses. Oo. Pero hindi One is enough. Sa loob po ng 10 years namin pagsasama, siguro po kung kada natatalo ko, naaway ko siya, isipin nyo lang po yun. 10 years kami magkasama, natural po sa mag-asawa mag-aaway kami. Nag-aaway po talaga, kaya nga sabi ko po sa inyo, nagbati kami, eto na nag-ayos tayo. Pero hindi naman sabihin mo na 40 years old ako, sabihin mo na bigyan ako ng Diyos ng hanggang 60.
Sa 20 years, mag-aaway at mag-aaway pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng hindi mag-aaway. Pero yung physical na naman Ay, yun po nga is po. matindi. Yun nga po yung inano ko po sa kanya na hiningi ko ng tawad. Sir, Carl Sir. Tulfo, sir, sa Sir, Bitag. pinapalag po kayo palagi, Sige, sir. Sir, Pasok kayo, sir. hindi, okay lang. May camera, sir. Hindi, dito lang ako sa labas. Sir, masabi ko lang yung tungkol doon sa iyong misis. Naintindihan ko naman yung sinasabi ninyo. Nag-aaway talaga ang magkakasama. Pero again, kagaya po ng sabi ng ating CSWD na hindi po pwede na umaabot sa punto ng physical. Kahit anong away, hindi po tama yun, sir. Hindi po talaga tama. Yung pinag-uusapan natin, sir, kung bakit po sila nandito ay dahil epekto na po ng problema. Yung naging ugat po ng problema, ang iyong paghahampas at pag-aaway ninyo, lumapit po siya sa amin dahil may problema na pananakit na hindi lang isang beses, sinabi niya 3 beses. Kung ako ang tatanungin mo, number 1, ang mga lalaki, hindi dapat talaga sinasaktan ng babae. Kahit anong pinag-aawayan, kahit malaki ang natalo, kahit malaki ang pera, kung ano man, hindi po pwede, sir, yung gano'n. So that's why they're here. Hindi kami nandito para sa pilitan kay interview, bagkus tignan din yung mga kalagayan ng bata at saka yung... Kasi ganito din po yun. Siyempre, nawi-witness ng bata yung ginagawa mo. Na-interview ko na po yung isa at sinabi nga po niya na talagang natakot siya kasi hinampas mo daw ng helmet yung mama Ay, hindi niya. po. Kaya po nung gabi na yun, tumawag po talaga ako ng pulis. Sabi ko sa pulis, hulihin niyo po ako, nasaktan ko yung asawa ko. Kasi para pasok pa dun sa period na pwede nila akong makulong. Dahil alam ko pong mali nung pag-alis Willing nila. ka naman po makulong, sir. Nung gabi na yun. Kasi andito na tayo, trinabaho na ng barangay, ng bitag, kasi nga yung concern nila para sa'yo na ipaglaban mo yung ano mo, yung karapatan mo laban sa pananakit, talagang inatrasan mo. Ngayon, syempre, may mga bata pa na naka-witness naman. Indirect man, hindi man sila nasaktan physically, pero emotionally and psychologically, may trauma yung bata. So, akala nyo okay lang yan, pero paglaki niyan, feeling nila yung ginagawa nyo is parang, ano na lang, natural na sa kanila yan. So, yun po yung gusto kong mangyari. Kunin ko po muna yung mga bata. Saan niyo po dadalhin mo? Isi-shelter ko po muna. Aalis na lang po ako para kasama na lang po yung mga nila. Sir, actually, yung pangako mo yan is ipinangako nyo na sa barangay, hindi nyo po natupad. Hindi, So, ano nag-ayos naman po po kasi yung kami. assurance? Opo, ma'am, ganito po ha, tama po yan. Gusto po yan ng mga anak na buo ang pamilya. Pero, sana, ganun din po yung inisip nyo. Paano magiging buo yung pamilya nyo kung lagi kayo nag-aaway? Kaya nga po, Tama ba? ginawa na, hindi na, bawal na po Opo. hindi na po ako sinisigaw. So, Sabi mo nga, may CCTV na dyan. Hindi, Once sir. sumigaw ako, Sir, magkaiba po yung inyong usapan versus doon sa guidance ng Assessment. CSWD. Kasi sila magsasabi, hindi po natin pa pwede sabihin na sa inyo lang kasi noon naman nag-away kayo, nag-usap-usap, nagkabati kayo, pero naulit. Yun pong iniiwasan natin, sir. Kaya Yes. sila nandito. So, kukuhanin ko muna yung bata. Sir ha, mga bata, isi-shelter ko po muna. Then, kung hindi ka kayang kasuhan ng asawa mo, kami na po ay mag-file ng case. para saan po na case? Bangsi po. Nag-okay naman po kami. Opo, pero yung mga bata po, syempre. Syempre, alam niyo po, andiyan pa rin po yung trauma nila. Hanggang kailan po yung mga bata doon? Hindi po na pwedeng kasama yung mama nila doon. Well, sir, ang gagawin ng CSWD is more on assessment. Titignan, mag-iimbestiga muna ang CSWD. Pwede po manghimasok ang estado as long as minor pa ang mga bata and they cannot decide for themselves, pwede manghimasok ang estado, which is yung CSWD. So yun po ang kanilang proseso, sundin po natin kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo or asawa mo, dapat sundin natin yung proseso. Saan po ba kayo? Hindi po. Yun, custody ng bata is sa'yo. Kaso nga lang, eto nga, ayaw mong i-push yung case sa amin muna. Sumama ka na. Ali ka na, parang may interview, i-assess ka nga namin. Refuse din yung babae, ayaw niyang iwanan ang kanyang asawa. Sir, pasok akong konti Sige na po, wala pa problema. Bakit ayaw mong sumama? Kukunin niyo natin yung mga bata ko. Opo, pupunta po tayo ng office. Interviewin po namin kayo doon. Kunin nyo na rin po siya kahit hindi na rin po mama, ganun lang po. Ma'am, pinasasama po kita. Kaya nga po sabi ko, i-ready mo po eh. Mag-ready ka na. Sabi niyo po kukunin nyo natin yung mga bata ko. Ibig sabihin, ma'am, mas pipiliin mo po yung asawa mo kaysa sa mga anak mo.
kailangan pong i-assess ng mga social worker ang mga Wala na bata. po yung away. Kailangan silang ma-therapy, makausap ng eksperto. Kahit na okay, mukha po silang okay ngayon, hindi po natin alam ang pumapasok sa utak nila. Meron pong epekto yan dun sa nanay tsaka sa mga bata. Yan po ang kailangan gawin ng assessment ng CSWD. Kasi kung hindi, talaga mapipilitan na si ma'am na mag-file na ng diretsyo na ng kaso. Pagod po kanina tapos na parang natapos. Hindi sir, ina-explain na nga ngayon sa inyo regarding dito sa mga bata. Okay? So assessment first, we'll see, investigate ng CSWD, and then titignan natin kung ano bang gagawin ng CSWD dyan. May process po tayo, nangyaring insidente, kaya nangihimasok ang ating gobyerno. Isa lang ang assessment ko kapag ganyan na ayaw mo sumama, mas kakampihan mo yung yung asawa mo Hindi po. talaga. Sama ka na po, kasi ayaw niya sumama. Ayaw mo, pag hindi ka kasama. Sama ka na po. Then ma'am, is it possible dalhin na ngayon? Lahat sila sa opisina ninyo? Sige. Sabay-sabay tayo. Para isahan na lang, nagtatanong sila, o di dalhin nyo na ngayon, para tapos na. Ikaw, sir, sama ka. Ganun na lang. O yun, mas ano yun. Thank you, Sir Carl. Siguro mas maganda, sama-sama na lahat, sige. Matapos ang halos isang oras na pakikipag-usap at pagpapaliwanag, pumayag si Chris na sumama sa CSWD kasama ang kanyang mga anak para sa gagawing assessment. Habang isinasagawa ng mga social worker ang kanilang assessment, hinayaan muna ng bitag ang mga eksperto na gawin ang kanilang trabaho upang matukoy ang tunay na kalagayan ng mga batang nabiktima. Matapos ang assessment ng CSWD Caloocan, muling binalikan ng bitag ang social worker na si Ginaline Estavillo. Base sa inyong assessment kahapon, sa dynamics nila as a family, ano po nakita ninyo? Talagang ang pamilya nila is magulo, laging may away, physical, verbal abuse, nandun na. May mga na-observe po ako during the rescue operation. Every time din na kinakausap ko yung mother, titignan muna niya yung asawa niya. Then wala, hindi siya talaga sumasagot. With that said behavior, ma'am, what does that tell you? Talagang namamanipulate talaga siya ng asawa niya. And nag-disclose din naman po yung mother talaga na victim of abuse din po siya. Kasi lagi siyang sinasaktan, nakailang ulit na, pero hindi pa rin siya makapag-desisyon kung hihiwalayan ba niya or hindi. So yung cycle lang po ng violence is parang okay lang, normal sa kanya, tinotolerate po niya. Yun po yung nakikita ko. Ipinaalam na bitag kay clinical psychologist Dr. Randy De Llosa ang mga detalye ng kaso at ang naging assessment ng CSWD kay alias Chris. Ayon kay Dr. Randy, ang ikinilos at naging desisyon ni Chris ay maaaring palatandaan ng tinatawag na battered wife syndrome. So sa sitwasyon dito, talagang ito ay isang example ng battered wife syndrome. Ang battered wife syndrome ay isang relationship na kung saan may isang spouse or partner na inaabuso, whether physical, mental, verbal, or sexual. Pero kahit inaabuso siya, nag-i-stay pa rin. Minsan nag-iwalay, pero babalik pa rin. And then yun na yung nagiging cycle ng relationship nila. Minsan, hindi sila aware na abused sila. Because mas malakas yung desire nila na i-prove sa asawa nila that they will stay in the relationship kahit pa anong gawin nila. So, hindi nila masyadong ginagawang big deal yung pag-abuse dahil mas umiiral yung takot na baka mag-break yung family or baka mawalan sila ng financial sustenance or baka mawala yung relationship mismo. So, yun ang mas takot nila kaysa sa physical abuse na nararamdaman nila. Una ko napansin, ma'am, gusto mo nang ihiwalay kaagad yung dalawa niyang anak na babae. Bakit? Actually, sir, kung napansin nyo lang din po, lumabas agad yung pangalan na anak nila. So, doon pa lang po ini-interview ko na. Marami na pong nasabi yung batang babae like bad guy si papa, inaaway si mami, laging minumura, hinampas ng helmet. Paulit-ulit po yun na sinasabi ng bata. Siyempre, kung lagi na lang nag-aaway yung dalawa, so magkakaroon po talaga ng effect dun sa bata. Kalalakihan po nila yon, kaya minabuti ko na pong talaga na kuhanin kasi parang nasa traumatic environment na sila eh.
na kailangan nang i-pull out yung mga bata doon. Base dun sa either sa mga bata o sa mga magulang, ano ba kadalasan pinag-aawayan nila? Ayun nga po, base po doon naman sa nanay, is talagang nalulung po sa bisyo yung kanyang asawa. Hindi lang po sa online gambling, pati po sa pag-iinom. Pag natatalo siya, napapainom siya, and then pagbalik sa bahay, ang pag-iinitan niya ay yung asawa niya. Binanggit niya na unang matinding away nila, noong natalo ng 400,000 yung asawa niya, hindi niya kinaya yung stress na dulot nun, kaya nakunan siya sa pangalawa. Ilang buwan na daw yung... 2 months pa lang yung tiyan niya. So, sa taong lulong sa online gambling, ang unang iniisip ay dapat manalo. Ngayon, kung matalo, dapat habulin yung natalo niya. Ang tawag dun sa English, chasing after the losses. Dapat kung ano yung natalo niya, mag-gain back niya, and dapat mas malaki pa. Yung adrenaline na unang galing sa excitement na sana manalo, malilipat sa galit. So it's expected, no, kapag natalo sa online gambling, ito ay nagiging trigger na mainis, magalit yung naglalaro dahil natalo nga siya. So ngayon, madadamay tuloy yung mga taong nasa paligid niya, especially yung partner. So para may outlet siya, kailangan ibuhos rin sa ibang tao. Ang tawag doon displacement, dinidisplace niya yung sarili niyang galit para hindi masyadong matindi sa kalooban niya sa ibang tao. Sa pag-usbong ng teknolohiya, mas naging madali na rin ang pag-access sa online gambling. Sa pamamagitan lamang ng cellphone at internet connection, maaari nang tumaya anumang oras at saan mang lugar. Para sa ilan, libangan lamang ito. Pero para sa iba, nauuwi ito sa problem gambling o pagkakalulong sa pagsusugal na maaaring makaapekto hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa kanilang pamilya. Dahil dito, inilunsad ng PAGCOR ang 24/7 National Problem Gambling Helpline bilang bahagi ng kampanya para sa responsible gaming at pagtulong sa mga nalululong sa pagsusugal. Ipinaliwanag ni Ms. Teresita Castillo ng NPGH kung paano nila tinatanggap at tinutulungan ang mga tumatawag sa kanilang helpline. Can you walk us through yung serbisyo ng inyong helpline? We can cater primarily to people who are at risk for gambling harm. Right now, we have trained para-counselors. These are all PRC licensed psychometricians. We are all mental health professionals here. So that's why they're able to address mga mental health concerns. I remember one caller, sabi niya, bago ako tumawag, gustong-gusto ko nang mawala. Buti nakita ko yung number niyo. So, kinausap siya nung para-counselor. Yun, after a while, medyo nahimasmasan. So, pasalamat siya ng pasalamat. Sabi niya, alam mo, buti na lang nakausap kita. Kasi kung hindi, baka wala na ako ngayon. That one phone call can really save a family and a life. If someone comes to your helpline, ano po ang ginagawa ninyo to help these people? NPGH is really focused on providing help for people and families who are at risk and are already having problem gambling issues or concern. Pag tumatawag, we provide whatever resources that we can provide. For example, most of the calls that we've had would be yung request for self-exclusion. Yung self-exclusion is an application sa PAGCOR na ibablock ka sa, pwedeng land-based yan at saka online. You cannot enter any gambling sites. Let's say ikaw, you're a family member. I can actually apply for family exclusion. Ipapa-ban kita without you even knowing it. Family self-exclusion ang tawag doon. Pwede naman din na on your own, you can apply. Dami din ng, yun ang magandang balita din, no? Because there are more and more people now who want to be self-excluded. Maraming taong gustong tumigil, di ba? Especially on online gambling. Pero hindi natatapos yun doon. Kailangan din ng counseling, ng intervention. What are the telltale signs or mga red flags na masasabi ninyo na dapat tumawag na or dapat manghingi na ng tulong? Pag kami nakita na, i-address agad, wag nang antayin na lumala. Kasi nga, may kasabihan like, one never really starts to take drugs with the intention of getting addicted to it. And it's the same principle. Pag ikaw naglaro, inambisyon mo ba maging ano ka, maging addict ka? Di naman eh.
Diba? But it's signs of addiction. It's the dopamine in you. Hindi ka na nasa-satisfy dun sa pataya-taya ng maliit kasi gusto mo mas malaki yung returns, no? Something like that. So I guess ganun din talaga yung cycle, the cycle of addiction. Hindi naman talaga bawal magsugal, but there's a responsible way of doing it din kasi. Kaya meron tayong tinatawag na responsible gambling. You do gambling only for entertainment, not as a source of livelihood, not as a source of income. And then you make sure that you have your limits also. Final advice siguro sa lahat ng mga either family members na affected or yung mga nag-iisip dyan na magbago, ano pong masasabi ninyo? That there is always help available na like kami dito sa sa National Problem Gambling Helpline, we are here to listen and that they're not alone. So they can always call the 02-8248-9568 number. Samantala, napag-alaman ng bitag na hindi lang sa aming tanggapan umatras si Chris sa kanyang reklamo. Dahil kahit na-issuehan na siya ng Barangay Protection Order, muli pa rin siyang bumalik sa kanyang inireklamong live-in partner. So, nag-issue kami ng BPO dahil nga sa natatakot yung babae na baka lapitan daw siya ulit. In-explain din na yung BPO na yun ay Barangay Protection Order na ito ay para sa lalaki na ikaw lalaki pag lumapit ka pa sa mag-ina mo, pwede kang arestuin. Ikaw ay makukulong ng 30 days, 1 month. So, kailangan 15 days, hindi mo sila pwedeng guluhin, hindi mo sila pwedeng harasin. Ano man ang gagawin mong labag sa loob nila ay hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng tawagan, hindi mo pwedeng i-chat. Lahat wala kayo munang komunikasyon. So, nag-yes naman po yung lalaki. Ito ba ay nasunod? Hindi po nasunod, sir, dahil nag-issue kami ng BPO June 2 nag-conduct ng home visit ang aking mga staff. June 7, natuklasan nila na sila ay nagsasama muli. Sa part ng Bausi po, nalulungkot kami kasi nagbago yung kanyang isip. Nakakahawa siya sa decision niya. Bakit sa tingin niyo nakakahawa? Kasi dapat, pwede natin isipin maulit pa yun, yung nangyari sa kanya. Dahil kung titingnan natin, ang daming tutulong sa kanya, pero hindi niya pinansin yung mga tutulong. Parang may pagtanggol niya yung kanyang sarili. At parang matapos yung karahasan na kanyang nararanasan. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng CSWD ang 2 anak ni Chris at pansamantalang nananatili sa shelter. Dito binabantayan at inaalagaan sila ng mga trained house parents habang nagpapatuloy ang kanilang assessment. Samantala, ilang beses inalok ng CSWD sina Chris at ang kanyang live-in partner na sumailalim sa community intervention at rehabilitation, ngunit tumanggi ang dalawa. Dahil dito, inihahanda ng CSWD ang mga kaukulang legal na hakbang laban sa ama ng mga bata. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Pitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Kung siya accredited, illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bithag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.